So bilang pagiging fair ng ating Panginoong Allah, nilikha niya ang paraiso at ang impyerno. Bakit? Ang paraiso ay bilang gantimpala sa silang mga nagsumikap at nagsakripisyo, nagtiis sa pagsunod kay Allah. Gantimpala. Deserve nila yan. Deserve nila. Samantalang impyerno naman para sa silang mga hindi sumunod kay Allah, sumuway kay Allah, ang kanilang sinamba, ang kanilang sinunod ay ang kanilang mga desire. Ang kanilang mga sariling pagnanasa na sumusuway sa kagustuhan ni Allah. Deserve nilang impyerno. Kaya mayroong paraiso at mayroong impyerno. So, ikaw bro, na nagsasakripisyo sa pagsamba kay Allah, mayroon kang mga tinitiis sa pagsasagawa mo ng pagsamba kay Allah, papayag ka ba bro, na pagdating natin sa kabilang buhay, pareho lang kayo at nung taong wala namang isinakripisyo, yung taong ang kanyang sinunod ay yung lahat ng kanyang kagustuhan, desire dito sa mundong ito, hindi siya nagsasala kapag pinapanawagan yung as-salatu khairu minan naum, ang pagdarasal ay mas mainam kaysa sa pagtulog, yun, tulog na tulog siya. Kapag buwan ng Ramadan, kumakain siya sa mga araw sa buwan ng Ramadan, hindi nag-ayaw, no? Nagdidisko, nagbabarkada ng masamang barkada, lahat ng kasarapan sa mundo, makamundong buhay na ito ay ginagawa. Papayag ka bro, sa kabilang buhay, pareho lang kayo. Ganito kayo. Ito, papayag ka bro. Ayaw, uy, hindi ko musugutan na, uy. So, hindi tayo papayag nun bro. Kaya mayroong paraiso at mayroong impyerno. Nilikha yan ni Allah para ipakita, para manaig, para umiral yung kanyang pagka-fair. Kasi kung walang paraiso, walang impyerno, paano iiral yung pagka-fair ni Allah? Paano niya gagantimpalaan yung mga nagsumikap sa pagsamba kay Allah? Hindi naman maaring pareho lang. Kaya mayroong paraiso at mayroong impyerno.